po ba inyong ulit sa bahagi ko? Kayo lang ito. Kahit hindi naman po ninyo ako, kayo po dyan na intindihan. Sabi ko mga kapatid na pari na kasama natin sa pagdilimang ng mananangisa dito, hindi ko na yung isa-isa marami. Siyempre narin pa rin po ang ating paro na ulang dito. Father June, sabi po mga hermano sa hermana, sila nagdadagaling na Evangeline Papi, kasama kanila ng pamilya dito. Sa Puro Barangay, Diana Maria Gandahan. Kung natin naman, ito sila Mayor Sandy Naganapan at Vice Mayor Cristo Carnavio. Sa inyo po lahat na mahal ng ating Panginoong Diyos. Isa po mapagpalang umaga at happy fiesta po sa inyong lahat. Happy fiesta. Alam po ba ninyo na ang isa sa tawag sa ating mahal na patron si San Juan Evangelista ay ang minamahal? Sa mga alagad ni Jesus, ang kanilang tawag at taguling sa kanya ay ang alagad na minamahal. Sa isang bahagi, ang ibig sabihin siguro ng paborito ka na. Hindi ko alam kung ano tunay na kahulugan ng paborito kay Lord. Pero ang sinasabi ay si Juan ang kinikilalang isang alagad na kanyang minamahal. The one whom Jesus loved. At ang sabi sa tradisyon tungkol ni San Juan Evangelista, si San Juan Evangelista, natin patron, ang nag-iisa sa 12 alagad ang hindi namatay sa pamamagitan ng pagpatay. Kasi yung iba ay martir. Si San Juan, oo nga, may tradisyon na sasabi siya ay dinala sa isang isla at doon ay naging isang bilanggo hanggang sa kamatay. At umabot daw sa edad na 101. Yan ang sinasabi ni San Juan. Pero kung mga kapatid, ang higit na mahalaga ay yung katotohanan, hindi dahil siya ang pinakamamahal, hindi dahil siya ang hindi namatay, hindi alam nyo ano, kung bakit siya tinawag siguro pinakamamahal ng Panginoon, ay sapagkat sa lahat ng kanyang alagad, siya yung pinaka-nagpakita ng kanyang pagmamahal kay Jesus. The beloved disciple is the one who wrote the gospel and the epistles on love. Siya yung nagsulat ng Ebanghelyo ng pag-ibig at ng mga epistola tungkol sa pag-ibig. Na ngayon na lamang na ang taguinin sa kanya ay ang apostol ng pag-ibig. Sapagkat kung meron siyang ibibigin sa kahit kanino, may dalawang utos na napakahalaga sa buhay natin. Dalawa lang. Ang turo sa atin may 10 utos, di ba? Pero ibigod ni Lord yun sa dalawa. At inulit ni San Juan Evangelista. Ano yung dalawang utos? Mahalin mo Diyos, higit sa lahat, mahalin mo ang inyong kapwa tulad ng inyong sarili. Mahalin ang Diyos, higit sa lahat, at mahalin ang kapwa tulad ng ating sarili. Na gayon naman, ng ibig sabihin mo, mga kapatid, kung nais natin maging lubos ang pag-ibig ng Diyos at biyaya sa buhay natin, yun yung dalawang utos na dapat natin sulit. Ang pagsulikapan, katulad niya, mahalin ang Diyos na higit sa lahat. Paano na ipakita ni San Juan Evangelista ang pag-ibig kay Jesus? Una, tandaan niyo ito. Sa mga alagad ng Panginoon, siya yung nanatili tapat
hanggang huli. Tapat, hindi ibig sabihin ng iba yung taksi agad, ha? Kundi yung iba yung hina ang loob, ngunit nagbalik loob. Si San Juan, hindi. Siya yung nanatili sa paanan ng krus ng Panginoon. Kasama ng mahal na ina, kaya sa kanya ibiginin si Mama Mary. Yung iba nagtago, natakot, dahil sa ginawa sa Panginoon, siya'y nanatili. Ibig sabihin, siya yung pinaka-nanatiling tapat sa kanyang minamahal na Diyos. Nga rin, ito ang isang tanong sa ating lahat. Kung mahal natin higit sa lahat ng Diyos at ng unang utos, ang tanong, gaano tayo tatapat sa Diyos? Maraming pagkakataon, matutuso tayo. Maraming pagkakataon, masusubukan tayo pagdating sa mga tama at mali. At minsan, kung iisipin natin, mas madaling piliin ang mali. Ano po? Mas masarap piliin ang mali kung iisipin. Pero sa pagpili sa mali, pinagkalikuran natin ang Diyos. Unang dalawa. Ang ikalawang ipinakita ni San Juan, ang Ebanghelista, sa kanyang pag-ibig sa kanyang Diyos, ay siya ay masigasig. Ang tawag ng iba sa kanya ay mangusok. Passionate about His love for His Lord. Na kayo na lamang ng isang tawag sa kanya, kasama ng kanyang kapatid, ay duwa na Kristo. Mga kapatid, makikigla ang tawag. Kasi nga, medyo may kapusukan sila. Kapag naapi ang Panginoon, ito agad-agad, Panginoon, paulanan natin ng kidlat at sakapan dito sa lugar na ito na hindi lumanggap sa iyo. Pinagsabihan naman sila ng Panginoon, pero isang maliwanag sa kanya. Kaya mapusok po masigasig pagdating sa pagtingin sa kanyang Diyos. Sunod na tanong sa ating mga kapatid, masigasig tayo sa ating pananampalataya. Gaano kasigasig na ibig sabihin ay yung ating pagkilala sa Diyos sa buhay natin. Panahon. Kapag ka kayo nakakarinig ng halimbawa'y bagay na hindi maganda o kaya ay nakababas ko sa Diyos, tayo po may nagsasalita. Tayo may nagtatanong ko nito. Kasi kung tatanungin ko kayo, halimbawa asawa ninyo, at ang asawa niyo pinastos, ano gagawin ninyo? Yan ay pagtatanong ninyo. So kung ang sabi natin, mahal natin ang Diyos, hindi nga kaya dapat ganun din tayo. Ikatlo, pagdating kay San Juan Evangelista sa kanyang pag-ibig sa kanyang Diyos, ang labis dito lagi ay siya'y laging kasama ni Jesus. Hindi lamang siya tapat, kundi laging siya'y kasama ni Jesus. Sa mga pinakamahalagang pagkakataon sa buhay ng Panginoon, katulad ng kanyang pagbabagong anyo, kasama siya. Bakit kaya? Kasi para kay San Juan, mahalaga ang nasa piling ng Diyos. Tanong ko po sa inyo din ito. Sunod na tanong. Gaano karaming panahon meron tayo sa pagdarasal sa Diyos? Hindi ko alam, pero tatanungin ko kayong lahat. Sino gusto makarating sa langit? Taas ang kamay na gusto makarating sa langit. Pero ayaw, mahalakal. O yan. Mukha namang lahat ay gusto makarating sa langit. Ano? Pero ang tanong, paano kung alam ninyo, para makarating sa langit, ay dapat may panahon para kay Jesus. Kaya tanong yun, gaano karaming panahon ngayon tayo para sa kanya. Yan ang pag-ibig sa Diyos. Ipinakita, isang Juan Evangelista. E paano pa yung huli? Yung handa
ialay ang buhay para sa kanyang minamahal. Medyo nga may kamunting twist, ika nga rin. Kasi kung sino pa itong mahal na mahal si Jesus, siya pang hindi nakapag-alay ng buhay niya, katulad mo. Pero, may dahilan ng Diyos, sapagkat siya ang pinagsulat ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig ng Diyos. Yun yung unang utos, mga kapatid. May pangalawa. Mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Tapos, kung paano niyo gusto ituring ng kapwa, ganun dapat ang turing sa kapwa. Tanong ulit, paano natin tuturing ng iba? Walang pinipilit. Hindi dahil lamang iyong kaibigan, hindi dahil lamang iyong asawa, kundi kahit sino. Sapagkat walang sinasabing, mamahalin mo lamang ay yung kapwang malapit sa iyo. Mga kapatid, ito ang mga turo sa atin ng inyong mahal na patron. Sana, kung tunay natin siyang pinahahalagahan at nais natin ang mga biyaya ng kanyang panalangin, sapagkat sa tulong niya, maraming biyaya na tatanggap, sana matutunan din nating aralin ang mahalin ng Diyos na higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Sa ganyang paraan, mga kapatid, tayo'y pagpapalain at tayo'y bibiyayaan ng Diyos na higit sa lahat. Katulad ni Juan, kinilalang minamahal, tayo din higit na mamahalin sapagkat tayo sumusunod sa utos ng pag-ibig. Sa inyong lahat po muli, magbati ko ng maligayang fiesta at nais ko sanang ipaalala, hindi ko alam kung paano kayo diriwang ng fiesta dito. Alam po ba ninyo kung bakit kayo naghahanda para sa fiesta? Baka sabi ko sa akin, para huming makain. Ay di araw-araw nakahanda tayo para kumain. Alam niyo ba ang dahilan? Dahil tayo nagpapasalamat. Kaya naghahanda ang nagpipesta ay nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap. Pero kaya siya naghahanda at nagpapasalamat ay para maibahagi ang biyaya. Kaya ito'y paalala ko sa inyong lahat na naghahanda. Kung kayo may handa, gusto nyo natin biyaya pa, ang pakainin ninyo ay hindi nyo kilala. Yung mga nagtitig ka sa labas, pakainin ninyo. Anyayahan ninyo. Sapagkat, kung sino pinakakain natin na walang sukli sa atin, yun ang magbabalik ng biyaya mula sa Diyos. At dahil nyo, di lagi ng paghahanda sa piyesta ay para may biyaya at may bahagi ng biyaya sa iba. Nawa ang mabahaginan natin ay yung higit na nangangailangan at yung higit na tingin natin ay magpapaalala sa atin at pag-ibig sa kapwa katulad ng sa Diyos. Pagpalain naman tayo ng buong kapal at sa panalangin ng ating mahal na patron si San Juan Evangelista, higit pang pabiyayaan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ngayon at magpapasawalang hanggan. Magsitayo po lahat.